Bagong kasal si Ben at si Mai. Dalawang magkababata mula high school pa na na-develop sa isa't isa nung tumantang sila ng kolehiyo. Engineer si Ben at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati at si Mai naman na graduate ng Communication Arts ay supervisor naman sa isang kilalang call center sa Ortigas. Mahal ni Ben ang asawa niya at ganon din si Mai. Pareho silang attracted sa isa't isa pagdating sa kaligayahan even nung mag-showta pa lang sila. Kaya lang hindi sinubukan ni Ben si Mai dahil gusto niyang ituloy na lang sa kasal nila. Marami ang napapailing kay Ben noon. Isa kasi si Mai sa magaganda sa kolehiyong pinag-aaralan nila noon. Kaya hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Ben na wala pang nagagawa sila. Ito ang laging sinasabi ni Ben kaya naman nung unang gabi pagkatapos ng kasal nilang dalawa ay talagang kasiyahan hanggang umaga ang ginawa nila. Nahirapan man si Mai kay Ben dahil di pa punit. Nagustuhan na rin niya nung umulit si Ben ng ilang beses pa. Natapos ang isang buwan ng gabing kasal na, parang laging bago sa kanila dahil sa tindi nito. Ate, welcome back. Salubong ng nakababatang kapatid ni Mai sa kanila sa Naya. Mary, kamusta na kayo? Masayang bati ni Mai. Mary, gulat na bigkas ni Ben. Bamaling ang tingin ni Mary sa kanya. Kuya Ben. Sabi nito pagkatapos ay si Ben naman ang nilapitan para halikan sa pisngi. Habang palapit si Mary, parang biglang bumagal ang kilos ng mga tao sa paligid ni Ben. Parang ngayon lang nakita ni Ben si Mary, although nakikita na niya ito nung nasa college pa lang sila ni Mrs., siguro ay parang ganon na nga dahil ngayon lang nakita ni Ben si Mary na nakaayos. Dati hindi ito mahilig mag-makeup. Matagal nang alam ni Ben na maganda si Mary dahil ang ate naman nito ay napakaganda. Pero ngayon lang lumabas ang tunay na ganda ng dalaga at ito ang biglang bumibigani ngayon kay Ben. Para siyang nakita ng isang diyosa. At nang lumapit ang mukha ni Mary kay Ben para halikan ito sa pisngi ay sandaling lumapit ang mga labi nito kay Ben. Inamoy ni Ben ang bango ng hininga ng dalaga. Sa isang segundo na yun ay muntik nang maglapat ang mga labi nila. Nabuhayan si Ben at halos mabitawan niya ang dalang malita. Kumalik si Mary sa pisngi ni Ben parang nagising si Ben sa isang panaginip. Ang macho pa rin ni Bayaw, sabi ni Mary na nakangiti. Siyempre naman, kung matabayan Eddie hindi pinansin niyan biro ni Mai. Ngumiti si Ben na biro ng dalawa. Dumaan ng mga araw at balik sa normal ang buhay nilang tatlo. Umaalis sa umaga si Ben at Mary. Si Ben papuntang trabaho niya at si Mary naman ay pupunta ng kolehiyo kung saan nursing ang kinukuhang kurso. Si Mai naman ay umalis ng alas 8 ng gabi at dumadating ng alas 9 ng umaga dahil night shift ito sa call center. Kaya halos araw-araw ay si Ben at Mary ang magkasamang kumakain ng breakfast at dinner. Dahil kasama sa bahay ang hipag, madalas na nakakakita ng magandang tanawin si Ben. Mahilig pa naman ang dalaga na magsuot ng magandang damit. Madalas na sumisimple si Ben pagdadaan sa tabi ni Mary at nagbabaka sakali na may makita. Depende sa pagkakaupo nito, minsan wala siyang nakikita. Minsan naman nakajakpat sa nakita. Pero isang beses sinuwerte talaga itong si Ben. Naging madalas ang kasiyahan nilang mag-asawa mula noon. Umuuwi ng maaga si Ben para banatan si Mai bago ito umalis papuntang opisina. Naging mas masaya ang mag-asawa at talagang pinapatili ni Ben ang asawa. Hopang na marinig ni Mary at magka-interes. Dumaan pa ang maraming buwan, nagsisimulang maging desperado itong si Ben. Gustong-gusto niya na si Hipag pero hindi siya makaisip ng paraan para makausap tungkol dito. One weekend habang namimili sila ni Mai sa Mega Mall.
Nagpunta si Ben sa appliance center at tumingin ng mga DVDs. Napako ang tingin ni Ben sa promo ng videocam. Kayang-kaya ito ng credit card niya. All of a sudden, biglang may pumasok na idea sa utak ni Ben. Binili niya agad ang videocam. Pagdating sa bahay, ipinosisyon ni Ben ang videocam sa kama nilang mag-asawa at nung gabing yun, pinuntahan niya si May para magpaligaya. Paminsan-minsan tinitignan niya ang videocam na nakatutok sa kanila at natatakpan ng damit. Sinimulan na ni Ben at May. Natanggalin na sana niya nang mapansin niyang may nakasilip sa gilid ng pintuan nilang nakabukas ng kaunti. Madilim ang paligid pero kitang-kita ni Ben kung sino ang nakasilip at nanunood. Bigkas ni Ben sa isip niya. Biglang naramdaman ni Ben na nagising ang liwa niya. Hindi sumagot si Ben at nagpatuloy lang sa ginagawa. Napuno ulit ng tinig ang kwarto nila. Sa isip ni Ben, malapit na niyang maabot ang plano niya. Nagkaka-inters na si Mary. Kinabukasan hindi pumasok si Ben sa trabaho. Inedit niya ang video at ginawang DVD. Inayos din niya ang volume ng video para dinig na dinig ng makakapanood. Sa koleksyon nila ng DVD kung saan alam niyang madaling makikita ito ni Mary. Gabing pumasok na si May sa trabaho. Dumaan sa sala si Ben at nakitang nanunood ng TV si Mary. As usual, busog na naman ang mga mata ni Ben. Ano yung pinapanood mo? Wala nga maganda ngayon kuya. May bago ka bang DVD? Wala eh. Ano ba ang type mo? Romance. Hindi mo naman type. Ano pa? Nag-isip si Mary. Wala na eh. Ayoko naman ng horror. May idea ka ba? Umupo si Ben sa tabi ni Mary. Actually, meron akong bagong DVD dyan. Kaya lang hindi yata pwede sa'yo. Ano yun? Nuwang na may pagkamanang ka, di mo pa panoorin yun. Manang. Ako. May manang ba na ganito ang itsura? Tumayo si Mary at naglakad na parang model. Napanganga si Ben sa ikli nito kita na. At ang maganda pa nito, hindi maitim unlike sa ibang mga babae dyan. I guess not. Bumalik si Mary sa tabi ni Ben. Ano nga yun? Don't bother. Hindi mo pa panoorin yun. Sabi ni Ben na kunyari ay wala ng interes ipakita ang DVD. Gastahan pa. Ano nga yun? Nakakainis naman ta. Okay. But promise me na hindi ka ma-open da. I promise. Pangako ni Mary. Tumayo si Ben at kinuha sa casing ang DVD. Ipinasok ito sa player. Pagkatapos ay tumabi kay Mary. Tumambad ang malinaw na video ni Ben at may na naghaharutan sa kama. Malinaw ang pagkakakuha ni Ben kahit madilim dahil naka-night vision ang videocam. Halata naman na nagulat si Mary sa nakikita. Medyo naging ilang ito. Bamaling ang tingin niya kay Ben na nakatingin sa kanya. Usapan, walang ma-open diba? Ngumiti si Mary at ibinalik ang tingin sa TV. Habang nanunood sila, pinapakiramdaman ni Ben si Mary. Nung una ay hindi mapakali ito, pero nang tumatagal ay parang nasasanay na. Higantay naman. Ano yun? Ngumiti si Mary. Ang higantay naman ang kalaro ni ate. Ito, napatitig si Mary. Pagkatapos ay dahan-daang tumango ito. Kinaya niya. Oo naman. Hindi mo ba narinig kagabi? Hindi sumagot si Mary. Nakatitig lang sa pinapanood. Tumabi ng konti si Ben. So ano? Tanong ni Ben. Bamaling sa kanya ang tingin ng dalaga. Ano nararamdaman mo? Hindi ko maintindihan. Nagising ba diwa mo? Naglaro ang mga mata ni Mary pagkatapos ay tumawa ito. Ikaw, hindi ba? Siyempre, ikaw. Tumango si Mary. Siguro.
Namagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa habang pinapanood nila ang magandang action movies. May boyfriend ka na ba? Before, yes. May tatanong lang ako, hindi pa ba punit? Napatingin si Mary kay Ben. Parang binabasa ni Mary ang mga mata ni Ben, naghintay ng sagot si Ben kay Mary. Hindi. Isang beses lang. Nasundan ba? No. Hindi na. Sagot ni Mary pagkatapos ay tumingin ulit kay Ben. Nagtitigan ang mga mata nila parang nagsusubukan. Bakit mo natanong? Hindi na nakapagpigil si Ben, bigla niyang inilapit. Akala ni Ben ay papalag pero nagpaubaya ito. Yamakap si Ben, hindi pa rin pumapalag. Maya-maya lumaban na rin ito at yamakap na rin. Sobrang excited si Ben nang sumunod na sandali. Hindi siya makapaniwala. Maya-maya bumulong si Ben kay Mary. Sisimulan ko na. Sa background naman, patuloy ang tunog galing sa DVD kung saan dinig na dinig si May sa video. Niyakap siya ng mahigpit ni Mary. Hinihintay niyang magsalita si Mary na tapusin. Pero hindi nagsasalita si Mary. Nakatingin lang ito sa kanya. At the last moment, bamuka ang mga labi ni Mary at narinig ni Ben ang tinig nito. Sige maya-maya ang hamupa din ng bagyo at pareho silang pagod habang patapos pa lang ang pinapanood nilang video. Hinaplos ni Mary ang mukha ni Ben pagkatapos, ngumiti si Ben sa kanya. Are you okay? Yeah. Medyo hinihingal na sagot ni Mary. Ayun na. Oo. Unti-unting tinanggal ni Ben. Don't worry about it. Sabi ni Mary. Mabilis na umupo si Mary, sabay tayo. Pupunta na siguro ako sa banyo. Paglabas ni Mary ng banyo, nilinis ni Ben ang sofa. Lumapit si Mary na parang nahihiya pa kay Ben. So, wala nang salitang lumabas sa mga labi nila. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit. Kahit anong mangyari, kung magbunga man ngayong gabi, ako na ang bahala sa'yo. Let's hope na hindi magbunga. Gusto ko din makatapos ng kurso ko. Gusto kong matupad ang mga pangarap ko. At gusto kong maging maligaya pa rin kayo ni ate. Ayokong maging hadlang sa inyong dalawa kung nangyaring ito. Well, nasimulan na at wala na tayong magagawa. I just hope na maibalik natin ang relasyong bayaw at hipag tulad noon. Tumango si Ben bilang pagsang-ayon. Pumasok na si Mary sa kwarto niya at naiwan si Ben sa sala. Sa isip ni Ben, naman ang sinabi ni Mary, magbabago na ang relasyon nilang dalawa mula ngayon. Mahirap nang ibalik ang dating relasyon nila. Sa tuwing magkikita silang dalawa at wala si May, alam ni Ben na mauulit ng maraming beses. Hindi nila mapipigilan ang damdamin nila. Well, pwede naman siya magtabletes.